Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang binatang sumubok na kumuha sa isang agimat. Ang 18 taong gulang na si Dolfo ay anak ng isang kapitan. Kaya ang bawat maririnig na masasakit na salita para sa kanyang ama ay tila kutsilyong bumabaon sa kanyang puso. Kaya naman, gagawa siya ng paraan para matulungan ito. Ngunit hindi sinasadyang matutuklasan niya ang lihim na matagal nang itinatago ng kanyang amang si Mang Lucas. Ano ang malaking pagsubok na kakaharapin ng kanyang ama? Magagawa kaya niyang pigilan ang pamiminsala ng mga aswang na bangkilan? Ano ang mahalagang papel na gagampanan ng kapreng si Barok? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang matapang na may ngipin ng kapre. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lucas, pagsabihan mo yung anak mo, ha? Namumuro na sa akin yan. Kapag hindi ako nakapagtigpi sa ugali ng anak mo, makikita niyo mag-ama kung paano ako magalit. Hindi naman po ako nagsimula ng gulutsong eh. Si Raul naman po talaga nagsimula eh. Sinabi po niyang mahinang klase daw po ang kapitan sa baryong to. Wala daw pong silbi si tatay at dapat daw po kayo naging kapitan at hindi ang tatay ko. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko dahil pinagtutulungan po nila ako eh. Bakit mo naman pinatulan? Lintik ka. Ang laki-laki ng katawan mo, Dolpo. Konting suntok mo lang baka tumilamsik na ang anak ko. May gamit ka pang liabe sa kamao mo. Bira, alak mo talagang patayin ang anak ko si Raul, ano? Aba, baka nakakalimutan mong magpinsang kayo. Hindi pwede sa akin ang katapangan mo dahil sinasabi ko sa'yo, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Baka hindi kita matansya. Wala naman pong palaging mali sa inyo kundi ako eh. Kinakampihan niyo po ang anak niyo kahit mali nang ginagawa niya. Kaya siguro lumaki ang ulo niya dahil sa inyo eh. Bakit po ba palaging ako ang pinagagalitan niyo? Ni minsan, hindi ko po narinig na pinagsabihan niyo yung anak niyo eh. Natural na ikaw ang pagsabihan ko. Ikaw ang una sumuntok eh. Kaya ikaw ang pinapagalitan ko dahil ikaw ang panganay sa inyong dalawa. Ikaw ang mas matanda. Kaya dapat marunong kang magpasunod sa kanya ng maayos. Ikaw ang maging ehemplo. Kaya po ba palagi niyo na lang kinakampihan ng anak niyo? Ganun po ba, Chong? Kaya po ba kahit pagsalitaan ng anak niyo ng masakit ang tatay ko, ayos lang po sa inyo? At dapat pagpasensyaan ko pa rin ang pambabastos ng anak niyo sa tatay ko? Teka! Dolpo, tumigil ka na! Huwag ka na sasagot sa Chong Puroy mo! Makinig ka na lamang sa sinasabi niya. Tay, pati ba naman kayo? Maniniwalang kasalanan ko? Ay naman, ipinagtanggol ko lang kayo dahil alam kong ginagawa niyo naman po ang trabaho niyo eh at may silbi kayong kapitan dito sa baryong to. Pero bakit po parang ako pa ang mali? Narinig mo ha, Lucas? Narinig mo? Nakita mo na kung anong ugaling meron ng anak mo. Bastos na ang anak mo, Lucas. Hindi na marunong gumalang sa mga nakatatanda sa kanya. Paano? Dahil palagi na lamang po niyo akong ginagawang mali sa harap ng tatay ko. Parang sinasabi niyo pong ayos lang na pagsalitaan ni Raul si tatay ng kung ano-ano. Sa palagay niyo po, sino ang mas bastos sa amin ng anak niyo, Chong? Pati po kayo, hindi na rin kayo marunong rumispeto sa ama ko. Gawain po ba yan ng isang amang nagkasala ang anak? Ang konsintihin ang kanyang maling ginagawa? Hindi po ba kayo ang bastos? Susugod kayo rito para kampihan lang ang anak ninyong barumbado? Isang malakas na suntok ang dumapo sa muka ng may 18 taong gulang na si Dolfo. Nagmula yon sa kamao ng galit na galit niyang ama
na si Mang Lucas. Nanginginig ang mga kamay nitong matalim ang tingin sa kanya. Kaya naman, hindi maitago sa boses ni Mang Puroy ang labis na tuwa nang makitang umagos ang dugo sa labi ng binata. Masaya itong nasaktan na naman siya ng kanyang ama, habang ang kanyang amang si Mang Lucas ay tila nabigla sa ginawa at hindi na nakapagsalita. Lumikot ang mga mata nito na hindi makatingin kay Dolfo. Ganyan nga. Ganyan ang tamang pagsisweto sa anak. Nakakahiya bilang isang kapitan na magpatupad ng batas kung ang mismong anak naman ang laging pinagsisimulan ng gulo. Palalampasin ko ang araw na ito. Pero sa susunod, nasasaktan mo ulit ang anak ko si Raul. Ikaw, Dolpo, ang magpapagamot sa pinsan mo. Tandaan mo yan. At ikaw naman, Lucas, ayusin mo ang trabaho mo nang hindi ka hinahanapan ng trabaho ng anak ko. Kung tutusin tama naman ang sinasabi niya. Wala ka naman talaga silbing kapitan. Dapat ako ang nasa katayuan mo para maipakita ko kung paano kong gumanap sa tungkulin. Ang galing naman po ninyong magsalita, Chong. Ang pagiging kapatid nga po ninyo kay tatay hindi nyo magampanan ng maayos Pakikialaman pa po ninyo ang trabaho ni tatay. Baka naman, totoo pong naiinggit lang kayo kay tatay. Dahil siya ang nanalong kapitan. Dapat lang naman talaga. Dahil mabuting kapitan si tatay. Hindi niya itatama ang baluktot na katwiran. Hindi katulad ninyong... Katulad ninyong ano? Sige, sabihin mo, Dolpo, sabihin mo. Gusto mo bang ako na ang bumasag sa mukha mo, ha, Dolpo? Ginagawa po yan. Hindi sinasabi. Hindi po ako natatakot sa inyo, Chong Puroy. Akma na sanang susuntukin ni Mang Puroy si Dolpo nang biglang humarang si Mang Lucas at matapang itong nagsalita habang kaharap ang kapatid. Tama na yan, kuya, tama na! Ako na lang ang magpaparusa sa anak ko. Sapat na ang isang suntok na ginawa ko kanina para malaman niyang nagkamali siya. Ako na ang bahalang humingi ng dispensa sa mga nangyari kay Raul. At pinapangako ko, kuya, na hindi na mauulit. Tay, hindi ako may kasalanan dito. Kaya huwag po kayong humingi ng pasensya sa kanila, tay. Tumigil ka! Mamaya tayo mag-uusap, Dolpo. O sige, ipapaubaya ko sa iyo ang anak mo, Lucas. Pero sa susunod, na malaman ko pang binugbog ni Dolpo si Raul, abay pasensahan talaga tayo. Kalilimutan kong magkapatid tayo. Pati ikaw, masasaktan ka sa akin, tandaan mo yan. Iniwanan muna ng masamang tingin ni Mang Puroy ang nakatayong si Dolpo bago ito tuluyang umalis sa loob ng kanilang bahay. Nahabol na lamang yun ang tingin ni Mang Lucas bago papuntong hininga na humarap sa kanya. Bakas ang galit sa namumula nitong pisngi, ngunit hindi siya nagsisisi dahil ipinagtatanggol lamang niya kung ano ang tama. Nakita mo na ang resulta ng katapangan mo, ha, Dolpo? Kaya umiwas ka na lang. Huwag kang palaging sumasali sa gulo. Ilang beses ko ba sinasabi sa iyo yun? Kitang-kita ko po talaga, tay. Kitang-kita ko kung paano kayong naging duwag sa harap ng kapatid nyo. Hindi na nakapagtimpi ng galit si Mang Lucas at muling dumapo sa muka ni Dolfo ang malakas na suntok ng kanyang ama. Bagsak siya sa sahig at naluluwang napatingin sa muka ni Mang Lucas. Dinuro siya nito at kitang-kita niya ang panginginig ng mga daliri nito. Wala ka ng galang sa akin! Bastos ka! Tay, hanggang kailan niyo pa ako sasaktan? Hanggang kailan kayo magiging duwag na ipaglaban ang sarili niyo? Kung kaya niyo pong tiisin ang panlalait nila sa inyo, ako, hindi ko po yun matatanggap. Hindi sa lahat ng oras ay paiiralin mo ang tapang mo, Dolpo. Pinagsisisihan kong ibinigay ko sa iyo ang liyabi na yan. Kung alam ko lang nagagamitin mo yan sa katarantaduan, hindi ko na sana ibinigay sa iyo yan. Kahit kailan talaga.
Wala ka nang ginawang tama. Eh di kunin niyo po. Bawiin niyo ng liyabing binigay niyo sa akin. Kung katarantaduhan lamang po pala sa inyo ang ginagawa kong pagmamalasakit sa inyo. Sana, hindi na lang kayo naging tatay ko. Alam ni Dolpo na sumobra ang salitang nabitiwan niya para sa kanyang ama. Ngunit ang mga salitang yon ay matagal niya nang gustong sabihin kay Mang Lucas upang magising ito sa katotohanan at hindi maging duwag sa harap ng kapatid nito. Sakal na siya sa pang-aalipusta ng mga tao sa kakayahan ng kanyang ama. Bilang isang kapitan ng baryo ng Magus, hindi dapat binabaliwala ng mga tao ang kanyang ama. Pero dahil mahal niya ito, masakit din para sa kanya ang mga salitang binibitiwan ng mga tao para rito. Lalo na kung nanggaling mismo yun sa kapatid nito. Kahit na kailan, ay hindi ko pinagsisiyang naging anak kita. Hindi ko alam na kaya mong ipagpalit ang amang katulad ko sa walang kwentang pride mo. Ano man sa'yo, kung mahina ako o duwag ako, ang mahalaga, maraming buhay ang naisasalba ko at kabilang ka ron. Ikaw lamang ang inaalala ko, anak, dahil ayoko mapahama ka. Anak kita eh. Pero kung masama sa'yo ang ginagawa ko, pwede ka namang umalis sa pamamahay ko. Bukas ang pinto! Parang may libo-libong kutsilyo ang sumaksak bigla sa dibdib ni Dolfo nang marinig ang sinabing yun ni Mang Lucas. Nangangahulugan yun ng pagpapalayas nito sa kanilang bahay. Kaya naman, wala na siyang nagawa kundi ang umalis sa harapan nito at pumunta sa kagubatan, sa lugar kung saan madalas niyang pagtambayan kapag masama ang kanyang loob. Ni konting salita ay wala na siyang binitiwan para sa kanyang ama dahil ayaw niya nang dagdagan pa ang sakit ng salitang binitiwan niya para rito. Alam niyang nasaktan niya si Man Lucas at kasalanan yun ng mag-amang Raul at Mang Puroy. Tumambay si Dolpo sa ilalim ng puno at doon niya balak magpalipas ng gabi. Pagkalipas ng ilang oras ay napansin ni Dolpo na madilim na ang paligid. Akma na sanang tatayo siya nang mahagip ng kanyang paningin ang isang grupo ng tanod na may dala ng mga sulo. Alam niyang yun ang oras ng pagroronda ng mga tanod ng kanyang ama. Ngunit parang bigla siyang nagtaka kung bakit sa gubat na yon unang nagpunta ang mga ito. Kaya naman, dala ng kanyang kuryosidad, sinundan niya ang mga ito habang nakatanaw sa kanyang ama na namumuno sa paglalakad. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nadadaanan niya. Maya-maya pa ay tumigil ang mga tanod at si Man Lucas sa paglalakad. Sa tapat yon ng isang lumang kubo. Nagpalinga-linga muna sila sa paligid. Mas lalong nagtaka ang binata sa napapansing kakaiba sa mga ginagawa ng tanod ni Man Lucas. Habang kinakabahan siyang nagmamatsyag sa mga ito, ay saglit niyang inihanda ang kanyang liyabe na palaging nasa loob ng kanyang bulsa. Ang liyabe ay isang sandatang isinusuot sa apat na daliri ng kamay na ginagamit sa pagsuntok. Balot ito ng matibay na bakal na kayang bumasag ng buto sa muka o bumasag ng matitigas na bagay, lalo na kapag malakas ang kamao ng gagamit nito. Muling ibinalik ni Dolpo ang kanyang atensyon sa mga tanod. Ano kaya ang ginagawa nila sa kubo na gawa sa anahaw at kawayan? Mukhang madalas silang pumupunta sa lugar na yun. Hindi kaya may kakaibang ginagawa sila sa loob ng kubo? Teka, kailangan kong malaman. Dapat makalapit ako dun sa dingding ng bahay. Magaan ang hakbang ng mga paa ni Dolfo nang lumapit siya sa kinaroroonan ng kubong hinintuan ng mga tanod ng kanyang ama. Panghuling pumasok sa pinto si Man Lucas na luminga muna sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob ng kubo. Sa likod pumwesto si Dolfo habang nakasilip siya sa siwang ng kawayang dingding ng kubo at maingat siyang nakinig sa mga pinag-uusapan ng kanyang ama at ng mga tanod nito.
Palagi kayo magmatsyag sa paligid. Ayokong madagdagan pa ang mga namamatay sa baryong ito. Ikaw, Daniel, magbantay ka sa labasan nitong gubat. Mag-iingat kayo. Kapag nakalabas ito, malaking gulo ang ating kakaharapin. Tiyak na magkakagulo ang mga tao. Mula sa maliit na siwang ng dingding, ay malinaw na nakikita ni Dolpo ang mga nangyayari sa loob. Pati na ang bakas na takot at pag-aalala sa mukha ng kanyang amang si Mang Lucas. Malinaw din niyang nakikita ang ilang mga tanod na tahimik lang na nakikinig sa sinasabi ng kanyang ama. Tila ba baliwala rito na hindi siya umuwi. Saglit pa siyang nakinig nang makitang tumayo sa pagkakaupo ang tinatawag nitong si Daniel. Sa grupo ng mga tanod ng kanyang ama, ito ang pinakamasipag sa trabaho at kinakatakutan dahil sa husay sa pakikipaglaban. Palagi itong may dalang yantok, kaya naman ay iniiwasan na ito ng mga sanggano sa kanilang lugar. Siya lamang ang bukod tanging hindi nito pinapakialaman dahil nga sa kapitan nga ang kanyang ama. Sinabi ni Daniel na hindi na nila mababantayan ang bawat galaw ng mga nilalang dahil masyado na raw marami ang kalaban. Sa tingin nito ay kailangan ng malaman ng tao na may problemang nangyayari sa kanilang baryo. Sa pagkakataong yun ay biglang kinabahan si Dolpo. Tila may matutuklasan siyang lihim ng kanyang ama. Kaya naman, mas lalo niyang idinikit ang kanyang tenga sa dingding ng kubo upang mas lalo niyang mapakinggan ang sasabihin ng kanyang ama tungkol sa mga nasabi ni Daniel. Hindi pa ito tamang oras. Ako mismo ang magsasabi. Tila hindi nagustuhan ng isang tanod ang sinabi ni Man Lucas. Kung hindi siya nagkakamali, si Mang Fernando ang lalaking tila galit sa kanyang ama. Ito naman ang tumayo at nagpaliwanag ng mabuti. Sinang-ayunan nito ang sinabi ni Daniel. Kailan pa daw sasabihin sa mga tao? Kapag daw ba naubos na ang mga tanod dahil sa pagbabantay sa nilalang na unti-unting sumasakop sa kanilang baryo? Kaya naman, napapaisip si Dolpo kung ano nga ba ang pinag-uusapan ng mga ito. Dahil kinailangan pa nitong magtago at pasikretong magsagawa ng pagpupulong tungkol sa nilalang na hindi naman binabanggit ang pangalan. Tila iniiwasan ng mga ito na sabihin kung ano ang pangalan ng nilalang na namiminsala sa kanilang baryo. Pambihira na yan. Ano ba kasing pinag-uusapan nila? Ang tagal naman nilang sabihin kung ano ba ang nilalang na yun. Bulong sa sarili ni Dolfo habang nananatili siyang nakikinig sa mga pinag-uusapan ng mga tao sa loob. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang boses na galit ng kanyang ama. Sa pagkakataong yun, nakatayo na ito at matalim ang tingin kina Daniel at Mang Fernando. Sinasabi ba ninyong ipapaalam na natin sa mga tao ang tungkol sa mga aswang na bangkilan? Naiisip ba ninyo na biglang magkakagulo at lalong sasalakay ang mga aswang sa baryong to? Kaya ba nyo ang pagdagsa ng maraming tao? Maniniwala kaya sila? Kung masasagot yun sinasabi ko, hahayaan ko kayong ibalita ang bagay na yan sa mga tao. Matagal nating ginagawa to. At kahit papano, tahimik pa rin tayong namumuhay. Nanlaki ang mga mata ni Dolpo sa kanyang mga narinig mula sa boses ng kanyang ama. Kaya naman, hindi siya makapaniwalang may malalang problema palang kinakaharap si Mang Lucas. Dati niya nang naririnig ang tungkol sa aswang na bangkilan. Ngunit hindi naman niya alam na totoo silang mga aswang na maaaring magdulot ng kaguluhan sa kanilang lugar. Pagkatapos mapakinggan ni Dolpo ang usapan ng mga ito, ay tahimik siyang naglakad at umalis sa lugar na yun habang hindi mawala sa puso ang kanyang pag-aalala para sa kanyang ama. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Tutulungan ko po kayo. Kahit na pinalayas niyo ako sa bahay,
Hindi ko po hahayaang mapahamak kayo sa pagsugpo sa mga aswang na patuloy na gumagambala sa baryo natin. Teka, batay sa pag-uusap nila, parang may namatay na. Matagal na napahinto sa paglalakad si Dolpo. Hindi niya maipaliwanag ang pag-aalalang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay meron ng namatay dahil sa aswang. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng dalawang tanod kanina, kaya malakas ang kutob niyang marami na ang napapahamak. Saglit na nagpahinga si Dolpo sa ilalim ng puno. Dito niya balak magpalipas ng gabi. Pagkalipas ng ilang minuto, ay napabalikwas ng bangon si Dolpo dahil sa malakas na pagsigaw ng boses ng isang lalaki. Bumangon si Dolpo mula sa pagkakahiga niya sa ugat ng puno. Inilinga niya ang paningin sa paligid, ngunit wala naman siyang nakikitang nilalang. Muling naulit ang sigaw, kaya't tumayo na si Dolpo at tinignan ang bahagi ng kakahuyang pinagmumulan ng ingay. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na nilapitan niya ang pinanggagalingan ng ingay habang papalapit siya sa kinaroroonan ng kaluskos. Ay tumambad sa kanyang paningin ang kalunos-lunos na sinapit ni Daniel. Hindi na siya nakagalaw nang makitang nagkikikisay ang katawan nito habang nakahiga sa lupa. Nakatirik ang mga mata habang nilalapa ng nilalang na nakatalikod sa kanya. Winawakwak ng nilalang ang tiyan ng tanod na si Daniel. Saka dinukot ang laman loob at sinibasib ng walang humpay. Tila gutom na gutom ang nilalang. Nawala ang tapang ni Dolpo at nanigas ang kanyang mga tuhod. Dinig na dinig niya ang paghigop ng nilalang sa dugo ni Daniel. Kaya napaatras si Dolpo, ngunit natapakan niya ang isang sanga ng puno ng santol. Kaya naman, lumikha yun ng ingay na naging dahilan ng pagtigil ng nilalang sa ginagawang paglantak sa katawan ng kaawa-awang biktima. Humarap ang aswang sa kanya habang nasa kamay pa nito ang laman loob na nakuha sa tiyan ni Daniel. Sa bibig ay kagat pa nito ang tila naghihibot-hibot na puso ng kaawa-awang biktima. Bumilis ang tibok ng puso ni Dolpo dahil sa labis na takot. Wag! Wag, wag, wag! Huwag ka lalapit! Mapupula ang mga mata ng nilalang habang magulo ang buhok. Makintab ang balat at ang malalagari nitong mga ngipin ay nakalitaw na may bahid pa ng dugo mula sa kinain nito. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang nilalang na pinag-uusapan ng kanyang ama at ng mga tanod nito. Ito ang aswang na bangkilan. Ito rin marahil ang madalas na napapabalitang kumakain ng mga alagang hayop sa kagubatan. At kapag natatagpuan, ay wakwak ang tiyan habang nawawala ang laman loob. Kaya naman, pakiramdam ni Dolpo ay para siyang nakaharap kay kamatayan dahil sa itsura nitong malademonyong anyo. Idagdag pa ang dalawa nitong pangil na kasintulis ng dulo ng kutsilyo. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan. Kasabay ang paghakbang nito papalapit sa kanyang kinatatayuan, ang paglabas naman ng malaahas nitong dila. Pinagpawisan ang kanyang kamay ng may hawak na liabe. Tila hindi niya yun magagamit dahil sa labis na pagkabigla. Lumayo ka sa akin! Huwag mo akong sasaktan! Lumayo ka sa akin! Imbis na lumayo ang aswang, ay sinugod nito si Dolfo habang umangil ng malakas na parang isang tunog ng isang asong nauulol. Nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan at mabilis na tumakbo papalayo sa aswang na humahabol sa kanya. Desidido itong patayin siya, kaya kahit madilim ang paligid ay sinikap niyang makapagtago sa makapal na damuhang nadadaanan niya. Saktong nakalubog siya sa malalapad na dahon nang dumaan sa kanyang harapan ang umuugong na aswang. Panay ang linga nito sa paligid. Sa daming lugar na pinagtitigilan nito, ay doon pa sa kanyang tapat kung saan siya nagtatago.
Halos marinig niya ang malakas na kaba ng kanyang dibdib. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw niyang naaaninag ang daan. Tila napapahiya siya sa kanyang sarili dahil sa pagkakataong yun ay bigla siyang naging duwag. Matagal na namalagi ang aswang na bangkilan sa tapat niya bago tuluyang umalis at tumakbong nakabaluktot papalayo sa kinaroroonan niya. Tiniyak na muna niyang nakaalis na ito bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Pero nagulat na lamang siya nang biglang may dumakot sa kanyang leeg na malaking kamay. Umangat ang kanyang mga paa sa lupa. Halos mahabol niya ang kanyang hininga habang sinasakal siya ng aswang. Hindi na paghandaan ni Dolpo ang pag-ikot ng aswang para siya ay hulihin. Ngunit dumating ang isang matandang lalaki. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang malakas na boses ng matanda. Bitiwan mo ang binatang yan, halimaw ka! Kundi ako mismo ang papatay sa'yo! Hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka at itapon ang katawan mo sa ilog para ipakain sa mga alaga kong buhaya! Sige, pumorma ka! Tulungan niyo ako! Tatang, tulungan niyo ako! Halos umangat ang paa ni Dolpo sa lupa habang sakal pa rin siya ng nilalang. Napakabaho ng hininga nito na para bang babaligtad na ang kanyang sikmura. Hindi niya matiis ang amoy ng nabubulok nitong hininga, lalo na nang itapat nito ang mukha niya sa bibig nito at sumigaw sa kanyang mukha. Halatang galit na galit ang aswang na parang ayaw siyang pakawalan. Naramdaman niya ang pagbaon ng kuko sa kanyang leeg. Pumapalakpak ang matanda na sa tingin niya ay edad 70 taong gulang para agawin ang atensyon ng aswang. Saka itinutok ang pana na hinugot naman sa nakasukbit nitong bag na gawa sa uway. Kaya lang, sa halip na matakot ang aswang na bangkilan ay lalong humigpit ang pagkakasakal ng kamay nito sa leeg ni Dolpo. Wala nang nagawa si Dolpo kundi gamitin ang kanyang liyabe sa kamay niya. Ubod lakas niya itong sinuntok sa muka, ngunit hindi man lang nito ininda ang lakas ng pagkakasuntok niya. Ngumisi lamang ito na nagpalabas sa malalagari nitong mga ngipin. Hindi siya nito pinakawalan, sa halip mas lalo itong naging agresibo na parabang mas lalo siyang gustong patayin. Naramdaman din niya ang malagkit na dugo sa kanyang leeg na nanggaling sa dugo ng katawan ng pinatay nitong si Daniel. Hindi mo ba talaga siya papakawalan? O papatayin na kita gamit ang pana ko? Ano? Hindi mo talaga bibitiwan ang binatang yan? Bibilang ako ng 3. 1, 2. Saka lang naramdaman ni Dolpo ang unti-unting pagluwag ng kamay nito sa kanyang leeg. Nakatingin siya sa matanda na may mahabang puting buhok, maging ang malapad na pabilog nitong kwintas na nakasabit sa leeg nito ay parang isa tong mandirigma sa kanyang paningin. Lumiwanag ang kwintas nang tamaan nito ng liwanag ng sikat ng buwan. Tila may nakita ang aswang na bangkilan at nagpabaluktot ito na parang pinoprotektahan ang dibdib, kahit wala naman siyang nakikitang kwintas o sugat doon. Bakas sa mukha ng aswang ang sakit at pag-aalala habang nararamdaman ang presensya ng matanda. Hindi ito sumugod sa kinaroroonan ng matanda dahil sa pagbitiw nito ng pana ay tumusok na yun sa balikat ng aswang. Nabitiwan ng aswang ang leeg ni Dolfo, kaya naman bigla itong kumaripas ng takbo at nadala pa ang palaso habang nakabaon sa balikat ng aswang. Kasunod din ng pagbagsak sa lupa ni Dolfo habang habol ang sariling hininga. Ipinakita ng matanda kung paano nitong hinipan ang dulo ng pana para sabihing hindi ito magmimintis sa pag-atake. Iyo, ayos ka lang ba? Kaya mo ba tumayo? Halika at sumama ka sa akin. Salamat po sa pagliligtas niyo po sa buhay ko. Sino po ba kayo, Tatang? Hindi mo ako kilala sa kabila ng kasikatan ko sa baryong ito. Abay, pambihira ka. Ako si Lolo Gordon, isang antingero, manunugis ng aswang. Pero dati yun. Ngayon naman ay dakilang tagapagbantay na lamang ng gubat.
nagtitinda ng mga anting-anting o agimat. Yun nga lang, ang pinagkakakitaan ko ngayon. Halika, kailangan nating magmadali. Alam kong magtatawag ng kasama ang halimaw na yon para bumalik at muling umatake sa atin. Teka, hindi niyo po ba tatanungin kung ano pong pangalan ko? Ako po si Dolpo. Tatay ko po si Kapitan Lucas. Alam ko rin ang lahat tungkol sa kanya. Pati na ang lihim sa pagtatago niya sa totoong nangyayari sa baryo nyo. Halika na, sumama ka na sa akin. Tignan mo kung ano ang ginawa ng iyong ama sa katawan ng napatay niyang mga aswang na bangkilan. Ano man ang matutuklasan mo, sana hindi magbago ang paghangang nararamdaman mo sa iyong ama. Halika na. Teka, ano po bang ibig niyong sabihin, Lolo Gordon? Basta't sumama ka sa akin. Gusto kong makita mo ang buong katotohanan. Tutol ako sa ginawa ng tatay mo dahil ang mapapahamak lamang sa ginagawa niya ay ang mga taong nasasakupan niya. Papangit ang tingin ng mga tao sa kanya. Kaya naman, habang maaga pa, ay pigilan natin siya. Kahit masakit ang katawan ni Dolpo, ay sumama siya sa matanda. Ilang minuto ang kanilang ginugol sa paglalakad para balikan ang kinaroroonan ng katawan ni Daniel. Nagtago sila sa makapal na halaman na malapit sa katawan ni Daniel. Hindi nagtagal ay nakita ni Dolpo at Lolo Gordon ang pagdating ng pangkat ng kanyang ama kasama ang mga tanod nito. Malungkot ang mga itong nakatingin sa walang buhay na si Daniel. Si Mang Fernando naman, na hindi nakapagpigil sa nangyayari, ay muntik masuntok si Man Lucas. Sinisisi nito ang kanyang ama sa pagkamatay ng kaibigan nito. Lalabas sana sa pinagtataguan si Dolpo, subalit naramdaman niya ang kamay ni Lolo Gordon para siya ay pigilan. Nang sulyapan niya ito, ay umiling ito ng sunod-sunod, habang nakasilip pa rin ito sa siwang ng halaman. Kung lalabas ka, malalaman ng tatay mo na nakikita mo ang kanilang ginagawa. Hintayin nating malaman kung saan nila dinadala ang bangkay ng tanod niya. Mali ang ginagawa ni Lucas, Dolfo. Dahil kapag nalaman ito ng mga tao, walang ibang maiipit sa mga nangyayari kundi siya. Sinisira niya ang kanyang pagkatao at mawawala ang tiwala sa kanya ng mga nasasakupan niya. Sigurado yun. Sigurado po akong may malalim po na dahilan kung bakit po ginagawa ni tatay ito. Matagal na po ba niyong alam ang ginagawa po ng ama ko? Oo naman. At dahil sa ginagawa niya, patuloy lamang na lumalaki ang gulo. Nagiging malaya ang mga aswang sa kanilang pamiminsala. Hanggang sa tuluyang makakapagparami ang mga ito ng alagad sa pamamagitan ng pagsasali ng perlas ng pagkaaswang. May magagawa po ba ako para matulungan po si tatay at mapigilan siya sa kanyang mga ginagawa? Oo, subalit kahit nagtitinda ko ng mga agimat, ang agibat na ibibigay ko sa iyo ay ikaw mismo ang kukuha. Malaki ang maitutulong ng kapangyarihan ng agimat para matalo ang pinuno ng mga aswang na bangkilan na lalaki. Ano po? Bangkilan na lalaki? Oo, tama. Bangkilan na lalaki ang tawag sa aswang pumapatay sa mga tao. Karaniwang bangkilan ay mga babae. Magagandang muka. Ngunit sa pagkakataong ito, lalaking may kakayahan lamang na magpalit ng anyo sa gabi ang nilalang na kalaban natin. Sila ay may kakayahan ding maglipat ng pagiging aswang sa pamamagitan ng kanilang mutya. Mga pangkaraniwang aswang lamang sila. Ngunit sobrang mapanganib. Magsasalita pa sana si Dolpo para tanungin si Lolo Gordon, ngunit napansin na nilang binuhat ng mga tanod ang katawan ni Daniel. Kaya naman, sumunod sila rito para malaman nila kung saan dadalhin ang katawan ni Daniel. Pagkalipas ng ilang minuto, ay tumigil ang mga ito sa pintuan ng kuweba na may masukal na labas. Malumot ang bato at maraming nakalaylay na damong ligaw. Si Mang Lucas pa ang naghawi ng mga damo bago tuluyang pumasok sa loob. Naghintay ng matagal ang dalawa sa labas ng kuweba, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Dolpo na magtanong sa matanda tungkol sa sinasabi nitong agimat.
Lolo Gordon, paano po ako magkakaroon ng agimat na sinasabi niyong tatalo po sa mga aswang na bangkilan? Sa pusod ng kagubatan, may makikita kang pinakamalaking puno ng balete. Ang pinakamatandang puno sa baryo ng Magos. Ito rin ang tirahan ng isang kapre na madalas na nagpapakita sa mga tao kapag may naliligaw sa kanyang teritoryo. Lalong-lalo na sa mga mangangasong gumagambala sa katahimikan ng mga hayop na namumuhay sa gubat. Sila ang mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan sa ilalim ng utos ng mga diwatang may dugong maharlikha. Pambihira naman kayo, Lolo Gordon eh. Muntik na po ako maniwala sa inyo tungkol sa agimat eh. Mabuti na lang at binanggit nyo ang kapre at diwata. Nalaman ko tuloy na pinaglolo ko nyo lamang pala ako. Pasensya na po, pero seryoso po ako sa tanong ko, Lolo. Aba, hindi ka ba naniniwalang may kapre sa baryong to? Pambihira itong batang ire. Kahit bata nga alaman tungkol sa kapre. Saka mo na kusgan kapag nakita mo na ang sinasabi kong pinakamatandang puno sa baryo natin. Bihira kang lalaki ka, oo. Ikaw na nga ang tinutulungan. Ang dami mo pang sinasabi. Sige na po, hindi ko na po kayo kukontrain. Ano bang klaseng agimat po ang matatagpuan po dun sa puno ng balete? At bakit po may kapre pa? Siyempre, dahil ang kapre mismo ang kailangan mong labanan para makuha mo ang ngipin niya. Kaya naman, kakailanganin mong labanan ng kapre. Kailangan ng buong tapang bago humarap sa nilalang na yun. Lolo, kung totoo pong kapre ang kailangan kong labanan para sa ngipin, aba, hindi po ba't sila mga nilalang na may malalaking katawan? Tapos po yung braso parang mga nagbubuhat. Baka po ikamatay ko yun. Problema mo na kung paano ka makakakuha ng kanyang ngipin o kung paano mo siya malalabanan at maiisahan nang hindi ka masasaktan. Tandaan mo, Dolpo, may paniniwala ang matatanda na ang mga kapre ay kumakain ng tao. Kaya mag-iingat ka. Pambira naman kayo, Tatang. Tinatakot niyo naman ako eh. Hoy! Hindi kita tinatakot. Inasabi ko lamang sa'yo na mapanganib ang pagkuha sa agimat na yun. Kaya naman, pag-isipan mo munang mabuti. Pasensya na, Lolo Gordon. Pero hindi ko po alam kung totoo sinasabi niyo eh. Hindi ko po magagawang labanan po ang kapre. Gawin mo para kay Lucas. Para po kay tatay. Kailangan ko pong gumawa ng paraan kung paano siyang matutulungan. Sige, gagawin ko na po. Lalabanan ko po ang kapre para makuha ko ang kanyang ngipin. Kahit ba nagsisinungaling siya at nakita mo ang kanyang ginagawa? Ang totoo po, masama po ang loob ko dahil sa mga nalaman ko. Lalo pat pinalayas ako ni tatay sa bahay nang dahil lamang sa kapatid niya. Kung ako ang tatanungin, siguro ay may dahilan si Lucas kung bakit niya yung ginawa sa'yo. At kung hindi ka naman naglayas, hindi mo sana matutuklasan ng lihim niyang ito, hindi ba? Ang kailangan ng tatay mo, tulong at isang taong magsasabi sa kanya na kailangan ng malaman ng mga tao ang tungkol sa mga aswang. Ano ba ang ikinakatakot niya? At ano rin ba ang ikinakatakot mo, Dolpo? Ang labanan ng kapre? O hayaang mapahamak ang tatay mo? Hindi nakapagsalita si Dolpo dahil binalot na ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Maya-maya pa ay narinig niya ang ingay ng mga tanod sa paglabas ng mga ito sa kuweba. Kasunod ang isang babaeng umiiyak na sa tingin niya ay sinundo ng dalawang tanod. Yun ang katotohanang nasaksihan nilang dalawa ni Lolo Gordon, ang makitang naghihinagpis ang pamilyang nauulila ng dahil sa aswang na bangkilan. Diyan sa kuwebang yan, inililibing ang mga nabibiktima ng aswang na bangkilan. Kung hindi ko kilala si Lucas,
Marahil iisipin kong pinoprotektahan niya ang mga aswang. Ginagawa ito ng iyong ama para sa ikabubuti ng mga taong nasasakupan niya. Ngunit para sa akin, para itong pagtataksil. Tila may tinik na bumara sa lalamunan ni Dolfo nang marinig niya ang sinabi ni Lolo Gordon. Gustuin man niyang isipin na marahil ay malinis ang hangarin ng kanyang ama. Ngunit sa makakakita namang katulad nila ay iba ang iisipin nilang dahilan tungkol sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw na ang hagulgol ng iyak ng isang babaeng nawalan ng asawa. Si Aling Susan ang babae, asawa ni Daniel, at may naulila itong sanggol na halos 5 buwang gulang pa lamang. Naipon ang galit sa dibdib ni Dolpo, kaya bigla niyang kinausap si Lolo Gordon. Lolo Gordon, saan ko po matatagpuan ang pusod ng gubat at ang kinaroroonan ng matandang punong kahoy? Kung ganon, gagawin mo na ang sinasabi ko. Naniniwala ka na bang totoong may kapre, iyo? Kailangan ko pong maniwala at gumawa ng paraan kung paano mapipigilan ang namiminsalang mga aswang. Pagkatapos ng nangyari sa akin kanina, tama lang po na may gawin akong hakbang para kay tatay. Malakas ang paniniwala kong magtatagumpay ka, Dolpo. Kaya't sasamahan kita. Ituturo ko sa iyo ang kinaroroonan ng kapre. Subalit, kailangan mong maging maingat sa paglapit sa nilalang na yon. Mapanganib ang mga nilalang na may angking kakayahan na hindi katulad sa isang pangkaraniwang tao. Yan ang pakatatandaan mo. Ngayon na po tayo pumunta ron, Lolo Gordon. Nakahanda na po akong lumaban at ibuwis ang buhay ko. Makuha lamang po ang ngipin ng kapre. Gusto kong malaman kung totoo po ang sinasabi niyong agimat. Magtitiwala po ako sa inyo. Kung ganon, sumama ka sa akin. Maglalakad tayo ng 2 oras papunta sa loob ng gubat na sinasabi ko. Tamang-tama. Maliwanag at bilog ang buwan. Madali nating mahanap ang kinaroroonan ng puno ng balete. Maingat na umalis sa pinagtataguan sina Lolo Gordon at Dolfo. Tinahak nila ang daan papunta sa pusod ng kagubatan. Ang pusod ng kagubatan ay kadalasang matatagpuan sa lugar na halos punong-puno ng mga nagtataasang punong kahoy at napapagitnaan ng 2 ilog. Ilang mga palatandaan ito ay ang direktang nasisikatan ng liwanag ng buwan o kahit ng sikat ng araw. Pagkalipas ng 2 oras ay narating nila ang lugar na sinasabi nga ni Lolo Gordon. Bakas sa puno ang pagiging matandang kahoy nito. Subalit hindi sila lumapit. Pinag-aralan nila ang paligid at nagtago sa makapal na halaman. Mula sa kanilang pinagkukublian ay natanaw ni Dolpo ang nagbabagang apoy sa itaas ng puno ng balete. Lolo Gordon, ang nagbabagang apoy po sa taas ng puno. Iyon po ba yung sinasabi niyong kapre? Hindi, Dolpo. Kundi yan ang tabako ng kapre. Indikasyong gising pa siya at nagbabantay sa kagubatan. Kaya konting pagkakamali lang natin ay hahabulin niya tayo at dudurugin sa pamamagitan ng kanyang malalaking paa. Kaya maghintay na muna tayo rito at mag-isip ng tamang pagkakataon para umatake. Ihanda mo ang liabi mo. Magagamit mo yan laban sa kanya. Pinagmasdang mabuti ni Dolfo ang kapre sa itaas ng puno, pati na ang makapal na usok na lumalabas sa bibig nito. Biglang gumalaw ang malaking anino at sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita ni Dolfo ang itsura ng nilalang. Matangkad, maitim, ang balat na animoy inukit mula sa usok ng siga. At may mga mata na naglalagablab na parabang bolang apoy. Ang katawan ay kasing laki ng kalabaw o mas malaki pa. Ngunit may kilos na mabagal at maingat. Tila ayaw gambalain ang mga nilalang sa kanyang paligid. Sa bibig ng kapre ay nakasupalpal ang malaking tabako, habang ang sindi ng sigarilyo ay umuusok ng mahinahon. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Dolpo habang pinagmamasdan niya ang itsura ng kapre.
Anak ng 7 kagaw, Lolo Gordon. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala ang kapre. Saka baka mamaya dito na ako mamatay. Kaya nga sinasabi kong ang agimat na ngipin ng kapre ay para lamang sa lalaking may matitibay na loob. Handang mamatay para sa agimat. Kailangan mong maging matapang. Huwag kang magpapakita ng takot sa kanya, Dolpo. Magpakatatag ka. Pero kakayanin ko ba talagang makuha ang ngipin niya? Diyos ko, parang kasya naman ako sa bibig ng kapre na yan eh. Isang lunok lang sa akin yan eh. Magsasalita pa sana si Dolpo nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng kapre sa katahimikan ng gabi. Nagpalinga-linga ito sa paligid at bumaba sa kinauupuan sanga. Humapay ang puno at may ilang mga daon ang nahulog sa lupa. Sino yan? Magpakita ka. Alam kong may taong nakamasid sa akin. Magkakasunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Dolfo habang nakatingin siya sa nagsisisigaw na kapre. Nanginginig ang kanyang kamay habang hindi inaalis ang paningin sa muka ng nakakatakot na nilalang. Anak ng... Paano na? Naririnig niya tayo, Lolo Gordon. Kaya tumahimik ka. Diyos ko, dapat pala, hindi na kita sinamahan dito. Pabulong na saad ni Lolo Gordon kay Dolpo habang hindi na rin ito mapakali sa pinagtataguang halaman. Maya-maya pa ay biglang tumahimik ang kapre at nakatanaw sa malayo. Ilang saglit pa silang naghintay sa lugar na yon habang nagtatago pa rin sa makapal na halaman. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagulat sina Lolo Gordon at Dolfo nang biglang umatake ang aswang na bangkilan sa kinatatayuan ng kapre. Dala marahil ng labis na gutom kaya diretso itong umatake sa kapre. Ngunit naging maagap naman ang kapre sa pag-iwas sa pagsugod ng aswang. Pagkakataon mo na, Dolpo! Gawin mo na ang plano para makuha ang ngipin! Pero may kalaban po siyang aswang na bangkilan eh. Magsasalita pa sana si Dolpo nang makita niyang nabihag kagad ng kapre ang aswang na bangkilan. Itinapon nito ang tabako at doon papapunta sa kanilang pinagtataguan. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng kapre habang hawak sa bewang at ulo ang aswang na bangkilan. Nagpupumiglas ang aswang sa pagkakahawak ng kapre. Ako, Barok! Walang sino man makakatalo akin! Kaya alam ko, may nakamasid sa ginagawa ko. Pagmasdan nyo ang gagawin ko sa aswang, hindi ako makakapayag na may manggugulo sa teritoryo ko! Ako, Barok! Ubod lakas na pinutol ng kapre ang katawan ng aswang na bangkilan. Nanlalaki ang mga mata ni Dolpo nang tumingala ang kapre at buong-buo na nilunok ang katawan ng aswang. Kumalat ang dugo ng aswang sa lupa at sinaid yun ng kapre na sumigaw pa habang may garalgal ang boses. Nagmistulang higante sa paningin ng binata ang kapre. Kaya naman, tila nagdadalawang isip na siyang lumaban sa kapre na yon. Nararamdaman nga ng kapre na may presensya ng aswang at tao sa kanyang paligid. Kaya kinakausap niya tayo kahit hindi niya alam kung nasan tayo nagtatago. Sige na, Dolpo, ipakita mong matapang ka at hindi ka natatakot sa kapre niyan. Hindi nakagalaw si Dolpo nang itulak siya bigla ni Lolo Gordon sa harap ng kapre na si Barok. Natigilan ito sa ginagawa nang makita ang binata kasabay ng malakas na paghalakhak nito ng tawa. Tila nabingi si Dolpo sa lakas ng boses ng kapre. Ikaw pala ang nilalang na naaamoy ko na nagtatago sa halaman. Hindi mo alam na kanina pa kita nakikita dahil sa kasama mong matanda. Nagtatago kayo pero ang kanyang danit nakikita ko. Ha 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 ha, mga tanga! Tumigil ka!
Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ang ngipin mo lang ang kailangan ko, kapre. Kaya ibigay mo na sa akin. Anong sabi mo? Ngipin ko kailangan mo? Ha? Nagpapatawa ka ba, binata? Ano na lamang ang gagamitin ko na pamputol sa tabako ko? Kalokohan! Parang gusto kong tumikim ng katawan ng tao ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo. At gagawin ko ang lahat para makuha ang ngipin mo. Lalabanan kita! Gagawin ko rin ang lahat para hindi ka magtagumpay sa gagawin mo. Nananahimik ako rito. Pagkatapos ay guguluhin mo ko para lang sa pesteng ngipin ko. Sige, labanan mo ko, bubuit. Naramdaman ni Dolpo ang pagbato sa kanya ni Lolo Gordon ng hawak nitong sanga at itinuro ang kanyang kamao na may nakasuot na liyabe. Yun ang gagamitin ni Dolpo laban sa kapre. Pero hindi naman niya alam kung iindahin ng kapre ang kanyang suntok. Ano? Natigilan ka bigla, binata. Ilabas mo ang tapang mo. Labanan mo ko. Maglaban na tayong dalawa. Hindi kita uurungan. Malaki ka lang. Pero ako, mabilis ang kilos ko. Magagawa kong iwasan ang bawat pag-atake mo at hindi ka makakahabol sa akin. Wala kang silbing nilalang. Ako? Walang silbing nilalang? Nakita mo ba ang ginawa ko sa aswang kanina? Oh! Tama ang narinig mo. Talagang wala kang silbing nilalang. Dahil may magagawa ka naman pala para pigilan ang namiminsalang mga aswang na bangkilan dito. Pero wala kang ginagawa para pigilan sila. Dahil nga wala kang silbi. Isa kang malaking duwag. Ang laki mo lang, pero wala kang pakinabang. Tuluyan ng gumana ang plano ni Dolpo nang makita ang reaksyon sa mukha ng kapre. Sinisira niya ang atensyon nito at ginugulo ang isip ng kapre. Kaya nang magbuhat ito ng malalaking kahoy at naihampas sa kanya ay nailaga niya yon at nagpalipat-lipat sa mga puno habang si Lolo Gordo naman ay lumayo sa lugar ng kanilang pinaglalabanan. Muling naghagis ng kahoy ang galit na kapre. Ngunit naiwasan yon ng binata. Talagang ginagalit mo ko! Bakit? Totoo naman ah! Wala kang silbi. Sarili mo lang ang iniisip mo. Wala kang ginagawa para tulungan ng mga tao. Kailangan ko lang ng mga ngipin mo nang mapigilan ko ang paggasik ng lagim ng mga masasamang nilalang dito sa baryo. Sayang lang ang pagiging kapre mo at ang sukat mo. Hindi mo naman nagagamit ng tama. Tumigil ka! Papatayin kita! Iniangat ng kapre ang paa nito para sana tapakan si Dolpo. Subalit nakaiwas siya. Kailangan niyang patamaan ng muka ng kalaban para makuha niya ang ngipin. Buong tapang niyang sinalubong ang kapre at umakyat siya sa puno. Kasabay ng pagtalo ni Dolpo ang pagsuntok niya sa bibig ng kapre gamit ang kanyang liyabe. Umangil sa sakit ang kapre at nahawakan nito ang panga. Hindi ako magtitimpi sa'yo. Ako naman ang aatake at dudurugin kita. Iwinasiwas ng kapre ang kamay nito at muntik tamaan sa katawan si Dolpo. Mabuti na lang at nakatambling siyang paiwas dito. Nagamit niya tuloy ang madalas na pagkakasangkot niya sa gulo. Kaya naman, humusay siya pagdating sa pag-ilag sa bawat pag-atake ng kapre sa kanya. Ilang suntok ang pinakawalan ng kapre para patamaan si Dolpo. Kaya sa muling pag-iwas niya, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa bibig ng kapre. Kitang-kita ni Dolfo na sumabog ang dugo ng kapre sa lupa at hindi siya maaaring magkamali. May kasama yung ngipin ng kapre. Kahit pagod na siya, ay sinikap niyang makuha ang ngipin nito sa lupa. Galit na galit ang kapreng si Barok sa ginawa ni Dolfo. Hindi maaari.
ibalik mo ang ngipin ko. Magbabayad ka! Isipin mo na lang na dito ka magkakaroon ng silbi. Takbo, Dolfo! Tumakbo ka na! Naramdaman ni Dolpo ang kamay ng matanda na humila sa kanyang kamay para tumakbo. Halos hindi lumapat ang mga paa ng dalawa sa lupa. Pero hindi nagtagal ay napansin ni Dolfo na nakatayo lamang ang kapre habang hinahabol sila ng tingin. Ni hindi ito umalis sa pagkakatayo at hawak ang bibig na nasaktan. Sandali lang, Lolo Gordon! Hindi na po siya umabol sa atin! Ano? Pero bakit kaya? Tuluyang tumigil sa pagtakbo sina Dolfo at Lolo Gordon. Mula sa kanilang kinatatayuan ay nakita nilang tumalikod na ang kapre at bumalik sa sanga ng puno ng balete. Parang walang nangyaring nahiga ito sa malaking puno at natulog. Nagkatinginan silang dalawa ng matanda. Nakuha mo ba ang ngipin ng kapre, Dolfo? Binuksan ni Dolfo ang kanyang palad at tumambad sa kanilang paningin ang malaking ngipin ng kapre. May nakadikit pandugo at lupa sa kanyang kamay. Bumakas ang tuwa sa mga mata ni Lolo Gordon. Magaling! Nagtagumpay ka, Dolfo! Binabati kita! Pero kung hindi po dahil sa inyo, wala po akong makukuhang agimat. Salamat po talaga at pinilit niyo akong maniwala sa inyo. Kaya tamang sumubok muna bago umusga. Simula ngayon ay ikaw na magtataglay ng kapangyarihang kasing lakas ng kapre. Kailangan mo lang gawing kwintas yan upang palagi mong madadala. Halika, sumama ka na muna sa akin sa bahay ko. Naku, pasensya na po, Lolo Gordon. May kailangan pa po kasi akong gawin eh. Kaya ko naman po itong gawing kwintas. Ihatid ko na lamang po kayo sa bahay nyo. Nako, wag na, Adolfo. Sige na, gawin mo na muna ang naiisip mong gagawin. Alam kong mahalaga yan. Teka, talaga po bang hindi nyo na kailangan po na ihatid kayo? Oo naman. Nakalimutan mo na bang may pana akong dala at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko? Pero kanina po, hindi nyo rin nagamit ang sandata nyo. Kagaya ko po natakot din po kayo sa kapre. Pasensya ka na sa ginawa ko kanina. Alam ko naman kasing magtatagumpay ka mag-iingat ka, Dolpo. Sa gitna ng kagubatan na malapit sa kanilang bahay, naghiwalay ng tinaak na daan sina Lolo Gordon at Dolfo. Papunta sa kani-kanilang bahay. Habang naglalakad, ay isinilid sa bulsa ni Dolfo ang hawak niyang liyabe kasama ang kanyang agimat na ngipin ng kapre. Hindi mawala sa isip niya ang muka ng kanyang amang si Mang Lucas. Kung paano niya ito haharapin at kakausapin. Baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at makapagsalita na naman siya ng masakit dito. Maya-maya pa ay natanaw niya ang kanyang amang naghihintay sa pintuan ng kanilang bahay. Katabi nito, si Aling Merced na kanyang ina. Tila pinipigilan ng kanyang ina na pagalitan siya ni Mang Lucas. Ngunit hindi pa rin ito nakapagpigil at bago pa man tuluyang makapasok ng bahay ay nasuntok na naman siya ng kanyang ama sa kanyang muka. Kaya napailing ang kanyang muka sa direksyong kinatatayuan ng naluluwa niyang ina. Lintik ka talaga! Umuwi ka pang hayop ka? 4:00 na ng madaling araw Sabihin mo nga, nagre-rebelde ka ba ha? Sumagot ka, Dolpo! Kinakausap kita! Sa halip na sumagot, ay diretsyong pumasok sa loob ng bahay si Dolpo. Kaya naman, mas lalong namula sa galit ang kanyang ama. Kaya't pinigilan na ito ni Aling Merced. Sinalubong ni Dolpo ang matalim na tingin sa kanya ni Mang Lucas. Magsalita ka! Bakit hindi ka magsalita? Lalabang ka na ba, Adolfo? Matigas na ba ang buto mo? Kaya ka nagkakaganyan? Isang matalim na tingin ang isinukli ni Dolpo para sa kanyang ama. Tuluyan na ngang hindi napigilan ni Dolpo ang kanyang sarili at napalakas din ang kanyang boses habang direktang nakatingin
sa mga mata ng kanyang ama. Talaga po bang gusto niyo ako magsalita, Tay? Talaga po bang handa niyong marinig ang mga sasabihin ko sa inyo? Ano bang pinagsasasabi mo? Buong buhay ko. Buong buhay ko, Tay. Wala akong ibang hinangad kundi ang marinig sa inyo na ipinagmamalaki niyo ako. Na ang bawat gagawin ko ay tama para sa inyo, Tay. Pero kanina lang po, nawala ang lahat ng paghanga ko sa inyo. Bigla ako nanliit sa sarili ko. Nasabi ko na lang po sa sarili kong, tama pala ang sinabi sa inyo ni Raul. Na wala kayong kwentang, Kapitan. Abatang hayop na to ah! Sige po! Sige! Isuntok niyo ulit sa mukha ko ang kamao niyo. Hindi po ba't diyan naman kayo magaling eh? Ang suntukin ako, ang pagbuhatan ako ng kamay, ang saktan ako ng paulit-ulit. Tama na, Tay. Tama na. Hindi niyo dapat ginagamit ang tapang niyo sa akin. Gamitin niyo ang tapang niyo sa pagharap niyo ng problema. Huwag kayong magtago. Harapin niyo ang problema, Tay. Ano bang ibig mo sabihin, Adolfo? Ano bang ibig mo sabihin sa nawala ang paghanga mo sa akin? Sabihin mo nga! Wala akong kailangan sabihin sa inyo, Tay. Dahil alam niyo sa sarili niyo kung anong ibig ko sabihin. Ibinaba ni Mang Lucas ang nakakuyom nitong kamao na tangkasa ng isusuntok sa kanyang muka. Kasunod ng pagbaba ng tingin nito sa maruming damit ni Dolfo, lumayo ang kanyang ina nang masiguro nitong hindi na siya sasaktan ng kanyang ama. Tila ba naintindihan ni Man Lucas kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya't umalis ito sa kanyang harapan at lumabas ng bahay. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang ina para punasan ng dugo sa labi ni Dolfo. Sinabi nitong pagpasensya niya ang ugali ng kanyang ama. Ngunit madalas namang ginagawa ni Man Lucas ang pananakit nito sa kanya, lalo na kapag tungkol sa kapatid nito ang pinag-uusapan. Hindi ko po habang buhay na magpapasensyaan si Tatay, Nay. Papasok na po ako sa loob ng kwarto ko, Nay. Si Tatay na lamang po ang asikasuhin niyo. Tumango ng malungkot si Aling Merced bilang tugon sa pakiusap ni Dolfo. Masakit din naman para kay Dolfo ang mapagsalitaan niya nang masakit ang kanyang ama. Kaya't mabigat ang hakbang nang pumasok siya sa kanyang silid. Nagpalit muna siya ng damit bago kinuha ang ngipin ng kapre sa kanyang bulsa at sinimulang gawing kwintas gamit ang tali na nakatabi sa lumang aparador niya. Nang matapos si Dolfo sa kanyang ginagawa, ay saka lamang siya nahiga sa kanyang katre. Dala ng matinding pagod at pananakit ng kanyang katawan, hindi niya na namalayan kung paano siyang nakatulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Dolfo. Hindi na niya naabutan si Mang Lucas dahil maaga itong pumasok sa barangay. Nalaman na lamang niya sa kanyang ina na doon nagpalipas ng gabi ang kanyang ama. Buong araw siyang hindi lumabas ng bahay dahil pinaghahandaan niya na ang pinaplanong gagawin niya mamayang gabi. Sisimulan niya na ang pagroronda ng gabing siya lang mag-isa. Saktong hindi rin umuwi ang kanyang ama dahil masama pa rin ang loob nito sa kanyang ginawa. Dinalhan lang ito ng kanyang ina ng pagkain, kaya naman malaya niyang maisa sa katuparan ang kanyang mga binabalak. Inihanda niya ang kanyang liyabe, saka nagmamadaling pumunta sa kagubatan. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Malinaw niyang naaaninaw ang daan. Bumalik si Dolfo sa lugar kung saan napatay si Daniel. Doon siya nagtago, umakyat sa puno upang makita niya ng maayos ang buong kagubatan. Hindi nagtagal ay natanaw niya ang mga nagrorondang tanod ng kanyang ama. Bumalik ang mga ito sa pinagbagsakan lupa ni Daniel. Sa tapat mismo ng punong inakyat ni Dolfo ay narinig niyang nagsalita ang kanyang amang si Man Lucas. Fernando,
Sa palagay ko, alam na ng anak ko ang nangyari kagabi. Kitang-kita ko na may alam siya tungkol sa aswang na bangkilan. Sumagot si Mang Fernando, kasabay ng paglinga nito sa paligid. Sinabi nito na hindi na nila maitatago ang katotohanan sa mga tao, lalo na sa mga pamilya ng mga tanod na naulila ng dahil sa kanilang ginagawa. Hindi na pumapayag ang pamilya na hindi mabibigyan ng maayos na libing ang kanilang mga kaanak. Parang nararamdaman ni Dolpo ang kirot sa puso nang marinig ang sinabing yun ni Mang Fernando. Kung nakita ni Dolpo ang ginagawa natin, natitiyak kong iniisip niyang masama akong ama. Nang magtalo kami, alam ko may gusto siyang sabihin sa akin. Nararamdaman kong hindi na kami magkakaayos ng anak ko. Ipinaliwanag ni Mang Fernando na ganun daw talaga ang mga anak. Kapag hindi nasusunod ng gusto, sumasama ang loob at hindi na nakikinig sa magulang. Magsasalita pa sana si Lucas nang bigla silang makarinig ng malalakas na paghuni ng mga hayop sa paligid. Tila may nilalang na nagbabantang umatake. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Dolfo. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang ama. Kaya naman, hindi napapansin ni Dolpo na biglang lumiwanag ang kanyang suot na kwintas. Maging ang kanyang liabe sa bulsa ay tila nagkaroon na rin ng kapangyarihang konektado sa ngipin ng kapre. Taktong bababa na sana siya nang biglang dumating ang 5 mga halimaw na bigla na lamang sumulpot mula sa kung saan. Hindi na siya nagdalawang isip. Bigla siyang tumalon mula sa puno at inatake ni Dolpo ang mga aswang gamit ang kanyang liabe. Lahat ay iniligtas niya. Gulat na gulat ang kanyang ama sa biglang paglitaw ni Dolpo. Ganon din ang mga tanod na humanga sa husay sa pakikipaglaban ni Dolpo. Tay! Umalis na po kayo! Iligtas niyo na po ang mga sarili niyo! Bilisan niyo, Tay! Anong ginagawa mo rito, Dolfo? Umuwi ka na! Hindi ko po kayo iiwan. Alam ko na po ang lihim niyo at ako lamang ang makakatulong po sa inyo. Biglang kinagat ng aswang na bangkilan si Mang Fernando. Bumaon ng pangil ng aswang sa balikat nito, kaya't napasigaw ito ng malakas at walang nagawa kundi ang bumagsak sa lupa. Maagap na kumilos si Dolfo. Padakot na inihagis niya ang aswang at bumalandra ang nilalang sa puno. Malakidlat niya itong nilapitan at 3 beses na suntok ang kanyang pinakawalan. Tumama ang kanyang kamao na may liabe sa mukha ng kalaban. Dahil sa angkin lakas ng katawan at kamao ni Dolpo, halos madurog ang bungo ng aswang na bangkilan. Nakita yon ng mga tanod, pati ni Mang Lucas, na hindi na rin nakagalaw at pinanood na lamang ang ginagawang pagpatay ni Dolpo sa mga kalaban na aswang. Maya-maya pa ay biglang lumitaw ang isang nilalang na nakangising tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pandugo. Napasigaw ang kanyang ama dahil sa takot. Tara na, Dolpo! Tumakas na tayo! Hindi natin siya kaya! Hindi po ako natatakot sa kanya, Tay! Kailangan na silang maparusahan! Ngunit humarang ang kanyang ama na parabang ayaw nitong labanan ang aswang na nakatayo sa kanilang harapan. Umaangil ang nilalang na handa na para umatake. Subalit si Man Lucas, pilit siyang hinihila papalayo sa aswang na bangkilan. Nanlalamig ang mga kamay nitong hindi na malaman ang gagawin dahil sa labis na pag-aalala. Yun ang unang pagkakataong nakita niyang natakot ang kanyang ama. Ngunit bigla itong inatake ng aswang. Bumaon ang kuko ng halimaw sa balikat ng kanyang ama. Sabay hagis ng aswang kay Mang Lucas, papalayo kay Dolpo. Bumagsak ang kanyang ama sa lupa na agad namang tinulungan ng mga kasama nitong tanod na pareho ring mga sugatan. Hayop ka! Sinaktan mo ang tatay ko! Mamamatay ka ngayon! Patakbong sumugod si Dolpo sa aswang na nanakit sa kanyang ama. Malakapre ang bawat bigwas ng suntok ni Dolpo sa muka ng kalaban. Dumadagundong ito. 3 beses na bumagsak sa lupa ang aswang na bangkilan.
Nilapitan niya ito at paulit-ulit na sinuntok ang muka ng nilalang. Bumulwak ang dugo nito sa muka at habol ang hiningang gumanti sa kanya ng kalmot. Naiwasan naman niya ang kuko nito at binali ang braso ng aswang. Muling sumigaw ang kanyang ama hanggang sa nagkaroon muli ng pagkakataong gumanti ang aswang sa kanya. Tinamaan siya ng suntok at kalmot nito sa kanyang dibdib. Kaya naman, bumagsak siya sa lupa. Sinamantala nito ang pagkakataon para tumakas. Mabilis itong tumakbo papalayo sa kanila at naglaho sa madilim na bahagi ng kakawyan. Ngunit alam niyang nasugatan niya ang kalaban. Bago niya naalala ang kanyang ama, mabilis niya itong nilapitan at tinignan ang sugat nito sa balikat. Inalalayan nila itong dalhin sa kubong madalas na puntahan ng kanyang ama at ng mga tanod nito. Kaya nalaman ng kanyang ama na narinig ni Dolpo ang pinag-uusapan ng mga ito sa pulong. Ang hindi maintindihan ng binata kung bakit parang takot ang kanyang ama na masaktan ng aswang na nakalaban niya kanina. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito. Umalis ka na, Dolpo. Bakit, tay? Ayaw niyo po bang malaman ko kung ano ang totoong nangyayari sa gubat na to? Kung paano kayo nagbibigay ng proteksyon sa mga hayop na aswang na yun? Makinig ka sa akin, Dolpo. Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka? Kayo po matigas ang ulo, tay. Inilalagay niyo ang buhay niyo sa panganib para itago ang katotohanan sa mga tao. Tay, iisipin ko po na mas kinakampihan niyo ang aswang kesa sa mga taong nagtitiwala sa inyo at nasasakupan niyo. Ang totoo dahil sa ginagawa niyo, wala talaga po kayong pakialam sa mga buhay ng pinagsisilbihan niyo. Magtatalo pa sana sina Dolpo at Manlukas nang dumaing na ang kanyang ama ng sakit. Namimilipit ito habang hawak ang sugat sa balikat. Kaya naman, nagkagulo ang mga tanod sa paghahanda ng maigagamot sa kanyang ama. Si Dolpo na lang ang umalalay kay Mang Lucas. Talagang nakahanda sa kubong yun ang mga gamot para sa sugat na lika ng aswang. Dolfo, sige na, umuwi ka na. At wala kang pagsasabihan ng mga nangyayari rito. Bantayan mo na lang ang nanay mo roon. Hindi niyo ako mapipigilan, tay. Ako mismong gagawa ng paraan para maubos ang mga aswang sa baryong to. At kayo po, tay, wala kayong ibang gagawin kundi ang iparating sa mga kababaryo natin na malala na ang pamiminsala ng aswang na bangkilan sa lugar na to. Paano po kayo nakakatulog sa gabi habang ang pamilya at biktima ng aswang ay itinatago nyo? Kahit saan nyo po tignan, malinaw po, nakasabwat kayo ng mga aswang. Hindi ako kasabwat, kaya wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. At ano pong tawag nyo sa ginagawa nyo, tay? Si Mang Fernando. Kahit siya, hindi na po niya nagugustuhan ng ginagawa nyo. Pero dahil kayo po ang pinuno ng barangay na to, mataas pa rin ang pagpapahalaga niya sa inyo. At yun po sana ang panghawakan nyo, tay. Suklian nyo po ang pagbibigay ng respeto nila sa inyo. At huwag po kayong duwag. Manindigan kayo. Dala ng sama ng loob ay umalis si Dolpo at naglakad papunta sa kagubatan. Iniwan niyang mag-isa ang kanyang ama. Hahanapin niya ang bahay ni Lolo Gordon at doon muna pansamantalang magpapalipas ng gabi. Ngunit sa pagsapit niya sa gitna ng kagubatan, nakita niyang nakatayo ang isang nilalang na nakalaban niya kanina. Humihingal itong umaagos ang dugo sa muka. Nanggaling pa yon sa sugat mula sa suntok ni Dolfo. Talagang matapang kang hayop ka, at gusto mo nang mamatay, ha? Ngumisi ang aswang habang unti-unting humahakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bumangis ang anyo nito na tila ba nag-aapoy sa galit. Bigla itong umatake kay Dolpo habang mabangis na umaangil. Iwinasiwas nito ang kamay gamit ang kukong mahaba. Saka naman umatake ng ganti si Dolpo gamit ang kanyang liyabe. Sa pagtalon niya ng mataas, tinamaan niya ito ng suntok sa muka.
Kitang-kita ng aswang ang malakas na liwanag sa kamao ni Dolfo. Kaya sa takot ay napaatras ito at tangkasa ng tatakas, ngunit maagap na nakatalon ng mataas si Dolfo. Naharangan niya ang tumatakas na halimaw at magkakasunod na pagbayo ng kanyang kamao ang ginawa niya sa dibdib nito, pati na sa muka at sa tiyan ng halimaw. Bumagsak ito sa lupa habang nangihina, umaangil dahil sa labis na sakit. Hayop ka! Marami na kayong pinatay! Hindi araw-araw ay piyesta para sa inyo. Dahil ako na ang puputol sa mga sungay nyo! Mga demonyo kayo! Iniangat ni Dolfo ang kanyang braso sa ere at buong lakas niyang isinuntok ang kanyang kamao na may liabe, padiin sa muka ng kalaban. Dalawang magkakasunod na suntok sa muka ang ginawa niya, kaya't bumaon sa lupa ang ulo nito dahil sa malakas na puwersa ng kamao ni Dolfo. Kasunod ng pagkikisay ng katawan ng aswang na bangkilan, hanggang sa malusaw ito ng liwanag na nanggagaling sa kanyang kamao. Nang mawala sa kanyang paningin ang nilalang, sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad papunta sa kanilang bahay. Hindi na niya itinuloy ang pagpunta sa bahay ni Lolo Gordon. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot nang mapatay niya ang aswang na tila ba may ibig sabihin ang pag-angil nito, lalo na ang paghawak ng aswang sa kanyang braso. Tila ba may isang tao siyang naalala. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating niya ang kanilang bahay, habang hawak ang palawit ng kwintas at ang liabe sa kanyang kamao. Pagpasok niya sa kanyang silid, ay nagpalit siya ng kanyang damit. Dumiretso siya ng higa sa kanyang katre. Itinabi niya sa ilalim ng unan ang kanyang liabe at kwintas. Saka nahulog sa malalim na pag-iisip, habang nakatingin sa bubong ng kanyang kwarto. Inabukasan ay nagulantang si Dolfo sa kanyang pagkakahiga nang biglang pumasok sa kanyang kwarto ang galit na si Mang Puroy. Kinuwelyuan siya nito sa damit habang paulit-ulit siyang pinagsusuntok sa muka. Wala itong pakialam kahit saan tamaan si Dolfo, maging ang kanyang inang umaawat dito ay itinulak ng galit na si Mang Puroy. Hayop ka! Papatayin kitang animal ka! Papatayin kita! Sandali po! Bitiwan niyo po ang damit ko! Ano bang problema niyo sa akin? Problema? Ito ang magiging problema mo, lintik ka! Paulit-ulit na sinuntok si Dolfo ni Mang Puroy. Bawat pagbagsak niya sa saig na kawayan ay nilalapitan siya nito at panayan suntok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya hindi siya nakakagalaw, ni hindi siya makaganti. Nagulat siya sa biglang pagwawala ng kanyang tiyuwin. Wala siyang natatandaan na may ginawa siyang masama para saktan at bugbugin siya nito. Maya-maya pa ay biglang dumating ang kanyang amang si Man Lucas. Pinigilan nito ang nagwawalang kapatid. Kuya, ano ba yan? Kuya, tama na! Huwag mong saktan ang anak ko! Tama na! Sa halip na makinig, ay ito naman ang binalingan at binugbog ng kanyang tiyuwin. Dinuro nito ang muka ni Mang Lucas, kaya kahit nangihina ay bumangon si Dolfo. Sinugod niya si Mang Puroy at paulit-ulit niya rin sinuntok ang muka nito. Ayos lang! Nabugbugin mo ko! Kahit hindi naman ikaw ang nagpapakain sa akin. Pero ang sakta ng tatay ko sa harap ko. Kahit nakapatid ka pa ni tatay, hindi ako magtitimpe para palampasin to, tandaan mo yan! Gumanti ng suntok si Mang Puroy sa nakatayong si Dolfo at sa muling pagbagsak ng binata sa sahig ay isinunod nito ang nakatayo rin si Mang Lucas. Bumagsak sa sahig si Mang Lucas at lumapit si Mang Puroy sa kanila na parang nagbabanta ang mga tingin. Hindi alam ni Dolfo kung saan hinuhugot ng kanyang tiyuwin ang galit nito. Nanginginig ang labi nito na kulang na lang ay kainin sila ng buhay ng kanyang tiyo Puroy. Ito ang tatandaan yung mag-ama. Humanda kayo dahil papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo!
Bakit ba nagkakaganyan ka, ha, Puroy? Anong kasalanan namin sa'yo? Wala kang karapatang magtanong, Lucas. Basta't papatayin ko ang anak mo. Tandaan mo yan! Yun lang ang sinabi ni Mang Puroy at lumabas na kagad ito ng silid ni Dolfo. Saka lang naalala ng binata ang kanyang ina. Nawalan ito ng malay sa lakas ng pagkakauntog nito sa dingding. Mabuti na lamang at nagising din ito nang alalayan ito ni Man Lucas. Inihiga na muna ng kanyang ama si Aling Merced bago nagsalita si Man Lucas. Bakas sa mukha nito ang matinding takot. Anak, sige na. Mag-impake ka na ng gamit mo. Aalis tayo. Napakunot ang noo ni Dolfo. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ama. Ano, tay? Saan naman po tayo pupunta? Huwag ka ng maraming tanong. Kaya ka nasasaktan eh. Dahil ganyan ka. Bakit hindi po ako magtatanong? Ganyan ang reaksyon nyo. Hindi ko kayo maintindihan, tay. Kung bakit kayo nagkakaganyan. Ano bang meron po sa kapatid nyong yun? At ganyan na lamang ang takot nyo sa kanya. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Ako ang nakikiusap sa inyo, tay. Dahil hindi ko po naiintindihan ang sinasabi nyo. Hindi po ako natatakot sa banta ni Tio. Hindi mo naiintindihan, anak eh. Huwag po kayong ganyan, tay. Kayo ang kapitan ng baryong ito. At huwag kayong magpapakita ng takot sa kanya. Mamayang umaga, ipapaalam ko sa lahat na may aswang na bangkilan sa baryo. Anak, sabihin mo, may ginawa ka ba kagabi? May napatay ka bang aswang kagabi, anak? Bakit po, tay? Kung sabihin ko po bang meron, pagagalitan niyo na naman po ba ako? Hindi na nakasagot si Man Lucas. Agad itong napasalampak ng upo sa saig habang nanginginig ang mga kamay. Hindi ito makatingin sa kanya at malilikot ang mga mata na tila nahihirapang mag-isip. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Dolfo. Biglang tumayo ang kanyang ama at hinawakan ng kanyang kamay. Nanlalamig ang mga kamay ni Man Lucas at hinila silang dalawa ng kanyang ina papunta sa kagubatan. Tay, sandali, ano ba? Bitiwan niyo nga po ang kamay ko. Hindi ako sasama sa inyo. Babalik po ako sa bahay. Iwinasiwas ni Dolfo ang kanyang kamay at tumakbo papalayo sa kinatatayuan ng kanyang mga magulang. Si Mang Lucas ay nahabol na lamang ng tanawang anak. Si Aling Merced naman ay nagtataka sa nangyayari sa paligid nito. Kahit naririnig ni Dolfo ang sigaw ng pagtawag sa pangalan niya ng kanyang ama, ay patuloy siya sa pagtakbo, pabalik sa kanilang kubo. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinuha niya ang kanyang liabe, maging ang kanyang agimat sa ilalim ng kanyang unan. Hinintay niyang bumalik ang kanyang ama at ina. Galit na galit itong pinagsabihan siya. Subalit, wala nang makakapigil sa kanya. Pagsapit ng gabi, narinig ni Dolfo ang ingay sa labas ng kanilang bahay. Naipamalita na sa lahat ni Mang Fernando ang buong katotohanan tungkol sa mga aswang na bangkilan na namemerwisyo sa kanilang baryo. Isang bagay na ipinagpasalamat ng binata dahil may gumawa na nun para sa kanya. Sinugod ng mga tao ang kanyang ama habang dala ang mga sulo ng kawayan. Matapang itong hinarap ng kanyang ama at inamin na totoo ang tungkol sa aswang. Lalong nagkagulo ang mga tao na nagpalinga-linga sa paligid. Bakas sa mukha ng mga ito ang takot at pag-aalala. Ngunit natigilan silang lahat sa biglang pagdating ng 100 nilalang na kanina lamang ay pinag-uusapan pa nila. Nakatayo ang mga ito sa kanilang harapan, isang mahabang linya na tila mga hayok sa laman ng tao. Ngayon, ay alam na ninyo ang tungkol sa lahi namin. Kailangan na namin kayong patahimikin. Magsitago kayo! Iligtas niyo ang mga sarili niyo, dali! Wala ka nang magagawa sa pagkakataong ito dahil uubusin ko kayong lahat. Hindi na ako magtitimpi sa inyo. Sinagad nyo na ang pasensya ko!
Tila hindi pinansin ng mga tao ang sinabi ng pinakapinuno ng aswang. Abala ang mga ito sa pagtakas at pagtatago. Ang iba namang mga kalalakihan ay kumuha ng kani-kanilang mga sandata sa kanilang bahay at sumama sa pagharap ni Dolpo at Manlukas sa mga kalaban. Kasunod ng pagsenyas ng mga aswang ang pagsugod naman ng mga alagad nito ng sabay-sabay. Dahil sa malakas na puwersa ng kalaban, hindi nagawang mailigtas lahat ni Dolpo ang mga kababaryo. Kaya naman, hinarap niya ang pinuno ng aswang habang umaangil itong mapupula ang mga mata. Nakangising, nakalitaw pa ang malalagari nitong mga ngipin. Nakadipa ang braso at kitang-kita ni Dolfo ang mahahaba nitong mga kuko. Makintab din ang kulay itim nitong balat na nakadagdag sa mas nakakatakot nitong itsura. Sige, patayin lahat ang kumampi sa walang kwenta niyong kapitan. Pinatay niyo ang anak ko, kaya magbabayad kayong lahat! Kuya! Itigil mo na to! Nakikiusap ako sa'yo! Tama na! Ano, Tay? Kuya? Anong ibig sabihin nito, Tay? Dolfo, siya ang tiyo mo. At napatay mo si Raul ng gabing sinalakay nila tayo sa gubat. Siya si Kuya Puroy. Ano? Pero paano nangyari to, Tay? Ngayong alam mo na, Dolfo, kung bakit kita papatayin. Huwag ka nang lumaban para mabayaran mo ang pagkamatay ng anak ko si Raul. Buhay ang kinuha mo sa akin, kaya buhay rin ang magiging kapalit. Biglang pinanghinaan ng loob si Dolpo. Paano niyang lalabanan ang kapatid ng kanyang ama? Ngunit nang makita niya ang mga tao na sugatang nakahiga sa lupa at nakakalat ang mga sulo, bigla siyang natauhan. Kaya siguro pinoprotektahan ng kanyang ama ang mga aswang ay dahil alam na nito sa simula pa lamang na ang aswang ay si Mang Puroy at Raul. Kaya bumangon ng galit sa kanyang dibdib at sa kanyang amang, si Mang Lukas. Kung hindi ko kayo maaaring saktan, pipigilan ko na lamang kayo sa paggasik nyo ng lagim. Hindi mo na ako mapipigilan. Buhay ng anak ko ang kinuha mo, kaya buhay mo rin ang magiging kabayaran. Sa gitna ng kanilang bakuran, nagsalpukan ang dalawang nilalang na makapangyarihan, kuko laban sa liyabe. Bawat pagbitaw ng suntok ni Dolfo ay naiiwasan yun ni Mang Puroy. Saktong pagganti nito ay tinamaan ng kalmot sa dibdib si Dolfo. Bumagsak siya ng pasadsad sa lupa hanggang sa paanan ng kanyang amang natitigilan. Ni hindi ito makagalaw dahil sa labis na takot. Isang bagay na mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Dolfo. Hindi siya makapaniwalang naduwag si Manlukas na lumaban para sa kanyang nasasakupan. Muling umatake ang mga aswang sa gawi ng mga tao. Napuno ng ingay ang buong paligid. Ang mga alikabok ay sumama sa hangin dahil sa komosyon ng pakikipaglaban ng tao para sa kanilang mga buhay. Bumagsak ang mga tao sa lupa habang sugatan at napapalibutan ng mga alagad ni Mang Puroy. Natigilan ang lahat sa pagdagundong ng malakas na yabag ng paa. Nagmumulayon sa kakawyan at halos manlaki ang mga mata ng lahat ng tao, pati ng mga aswang. Nang mula sa kakawyan ay lumitaw ang isang kapre. Walang iba kundi si Barok. Dala ang tabako nito na nagbabaga pa. Ginamit niya yung sandata para ihampas sa katawan ng mga aswang na naghahari-harian sa baryo. Bawat dampot at paghagupit ng tabako ni Barok ay isa-isang tumitilampsik ang mga aswang. Sabay-sabay na bumangon ang mga kalalakihang sugatan at inabangan ang pagbagsak ng kalaban, saka pinagtutulungan ng mga ito na patayin gamit ang itak at 2x2. Hindi maaari. Paano naging kakampi nyo ang kapre? Ito na ang katapusan nyo. Katapusan na ng pamiminsala nyo sa baryong to. Ang 100 alagad ni Mang Puroy ay unti-unting nalagas. Idagdag pa
ang pagdating ni Lolo Gordon na panay ang pakawala ng palaso sa ere. Bawat bitaw ni Lolo Gordon sa hawak nitong pana ay isa-isang bumubulagta ang mga bangkilan sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at bumubula ang bibig. Ano ba tinitingin-tingin mo, Dolpo? Patayin mo na ang pinuno! Wag! Wag, anak! Kapatid ko siya! Kaya't nakikiusap ako sa'yo! Hindi kanya kapatid! At kahit kailan, hindi ka itinuring na kapatid ni Puroy! Kaya magising ka na sa katotohanan, Lucas! Hindi mo kadugo ang halimaw na yan! Mabuti naman at sinabi mo na rin sa wakas, tanda. Papatayin ko rin naman kayo. Kaya mabuti nang malaman ng kapatid kong Hilaw na ako ang pumatay sa mga magulang niya. Ang mga magulang na umampon sa kanya. Ako rin ang pumatay sa asawa mo, tanda. Naghihiganti ako dahil ako lang ang ginawang aswang ng mga magulang naming Hilaw. Ano? Anong ibig mo sabihin, kuya? Yan ang katotohanang matagal mong hindi pinaniniwalaan. Anak, panahon na para malaman mong ako ang totoo mong pamilya. Hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan. Pinatay ng hayop na yan ang nanay mo. Teka, Diyos ko, paano nangyari to? Lolo Gordon? Ibig sabihin, lolo ko po kayo? Anak niyo si tatay? Huwag na kayong magdrama dahil papatayin ko na kayo. Heto na ang katapusan niyong lahat. Sa muling pagsugod ni Mang Puroy, si Dolpo na ang humarap sa kanyang kalaban. Si Mang Lucas, dala ng galit ay sumali na rin ito sa pakikipaglaban sa mga natitirang aswang na bangkilan. Habang si Barok naman na kapre ay patuloy sa pagputol sa mga katawan ng nahuhuling mga aswang. Nasa isang tabi ang mga tao, pinapanood na lamang kung paanong makipaglaban ang apat na nilalang sa mga aswang na bangkilan. Si Dolpo, habang nakikipagsabayan sa kamao ni Mampuroy, ay mabilis niyang inatake ito gamit ang kanyang liabe. Tinamaan sa muka si Mampuroy at gumanti ito sa kanya ng kalmot. Nahawakan niya ang kamay ni Mampuroy saka pinilipit ng malakas. Napasigaw ang pinuno ng aswang dahil sa sakit at hinawakan ni Dolpo sa batok si Mang Puroy bago iniharap sa mga tao at sa alagad nito. Pagmasdan mo kung paanong unti-unting nawawasak ang katawan ng mga alagad mo para sa lahat ng buhay na kinuha mo at sa pagiging sunod-sunuran sa'yo ni tatay. Matitikman mo ngayon ang kaparusahan na nararapat sa'yo. Lumiwanag ang suot na kwintas ni Dolpo at ubod lakas niyang hinila ang braso ng kalaban. Nabunot niya ang kamay nito kaya't napasigaw ito sa labis na sakit. Tumigil ang natitirang alagad ni Mang Puroy at ipinakita ni Dolpo sa mga ito kung paano niyang isa-isang binunot ang braso at mga paa nito hanggang sa matira na lamang ay ang katawan nito at ulo. Bumagsak ito sa lupa at nagkikikisay sa sobrang sakit. Kasabay ng pagtirik ng mga mata nito, binalingan ni Dolfo ang kanyang mga kababaryo na umiiyak dahil sa galit. Isa-isang nagpakita ang mga nagtatagong mga tao. Saka siya malakas na sumigaw. Mga kababayan, patawarin niyo po si tatay sa lahat po ng pagkakamaling nagawa niya. Biktima lang po siya ng pagmamahal sa kanyang kapatid. Ngunit nalaman niyang matagal na pala siyang niloloko ng taong yun. Yun ay walang iba kundi si Mang Puroy, ang ama ni Raul, na madalas kumukuha sa inyo ng lagay. Sila pala ang mga aswang na pumapatay dito. Lahat ng mga nawalan ng mahal sa buhay nang dahil sa mga aswang na to. Ipinapaubaya ko sa inyo ang pagpaparusang kamatayang nararapat para sa kanya. Tila hindi na nga napigilan ng mga taong bayan ang kanilang mga sarili. Kanya-kanya ng dampot ng itak at pamalo ang mga ito.
Sumunod ang lahat ng mga naulila sa kinaroroonan ng nakahigang si Mang Puroy na putol-putol na ang katawan, ngunit nananatiling buhay. Buong tapang na pinagmasdan ni Dolpo kung paanong durugin ng mga tao ang katawan ni Mang Puroy, hanggang sa malagutan na ito ng hininga, bago pasalampak na naupo sa lupa si Man Lucas at nakatingin sa katawan ng kapatid. Nagkalat ang dugo nito sa lupa. Alam kong matagal mo nang alaman tungkol sa akin. Nilayuan kita dahil kinasusuklaman mo ko sa pagkamatay ng nanay mo. Pero Lucas, anak, nang makita ko mga pinagagagawa mo, nasaktan talaga ako ng labis. Bakit ka umantong sa ganon? Bakit naging sunod-sunuran ka sa aswang mong kapatid? Bakit niyo po ako inayaang mabuhay sa piling ng ibang tao? Nang muli kayo nagpakita, ang buong akala ko ay hindi niyo na ako kailangan. Akala ko po ay niloloko lamang ninyo ako. Naging duwag ako at hindi naniwala sa inyo. Naging mabuting kapatid sa akin noon si Kuya Puroy at hindi ko akalaing aabot sa ganito ang kasamaan niya. Nakahanda po kong panagutan ang mga pagkakamali ko. Si Lolo Gordon po. Siya ang totoo nating pamilya, tay. Ang totoong pamilya mo. Kaya wag na po kayo malungkot. Dahil ang kamatayan lang po ni Tiyo Puroy ang paraan para matigil ng pagpatay ng mga aswang sa mga tao. Patawarin niyo rin po ko, tay, sa lahat po ng mga nasabi ko sa inyo. Wala kang kasalanan, anak. Ipinagmamalaki kita sa lahat na hindi ka pumanig sa kasamaan at naging matapang sa pagharap sa mga aswang na may sariling paninindigan. Niyakap ni Dolfo ang nakaupong ama at inilalayan sa tabi ni Lolo Gordon. Nagyakap din ang mag-amang matagal nang nagkahiwalay, habang si Dolfo ay nilapitan ang nakatayong kapre na si Barok. Dumampot ito ng sulo at sinindihan ang baga ng tabako nito na namatay. Habang ang mga tao ay tahimik at magkakatabing nakatingin lang sa kapre. Bakas ang takot sa mga mata ng mga tao, ngunit dahil sa pagtulong sa kanila ni Barok, nagawa nilang talunin ang maraming aswang na bangkilan. Kaya lang, may kasalanan pa rin siya sa kapre. Nagsimulang humithit ng tabako ang kapre habang nakatingin sa nagkalat na katawan ng mga aswang sa lupa. Halos matakluban ng makapal na usok ng tabako ang muka ni Barok bago ito ngumisi sa kanya. Nakatingin ito sa suot na kwintas ni Dolpo at ng liyabe na nasa kamay ng binata. Kaibigang kapre, Barok, maraming salamat sa tulong mo, Ayos ka. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Dolfo. Gumawa ka ng kabutihan at matapang mong nilabanan ng mga aswang na bangkilan. Ipinamulat mo sa akin ang aking kapabayaan. Kaya naman, nang dahil sa sinabi mo, natuto akong lumaban. Kaya ikaw pa ang nakatulong sa akin. O paano, kaibigang Barok? Kukunin mo na ba sa akin ang ngipin mo? Bakit ko naman kukunin yan? Hindi ko na maibabalik pa yan sa bibig ko. Alam mo, nang marinig ko ang sinabi mo, habang kinukuha mo ang ngipin ko, hindi na kita inabol. Kung tutusin, kaya kitang patayin ng oras na yun. Pero hindi ko ginawa dahil natauhan ako sa mga sinabi mo. Saka nakikita ko naman na ginamit mo talaga sa kabutihan ang ngipin ko. Ingatan mo ang agimat na yan at gamitin mo ang liyabe laban sa kasamaan. Tsaka oo nga pala, salamat dahil natanggal din ang ngipin na yan. Dahil masakit na yan Nahihirapan na ako, kaya nagpapasalamat ako sa'yo dahil wala na ang sumasakit kong ngipin. Palabiro ka rin pala, Barok. Pero Barok, seryoso, maraming salamat.
Ayos na ayos ka. Wala yun. Sige na. Sindihan mo nga itong tabako ko. Ang dami mo kasing sinabi na wala tuloy ang baga. Napapangiting dinampot ni Dolfo ang sulo sa lupa at sinindihan ang hawak na tabako ng kapre. Nagpapasalamat ito sa kahinaplos ang kanyang ulo. Barok, saan ka ba bumibili ng tabako? Ginagawa ko lang ito. Paraan ko lang ito para magmukha ako nakakatakot sa mga mata ng mga taong walang tigil sa pangangaso sa kagubatan. Bali sa akin iniatang ang responsibilidad para bantayan ang gubat. O paano? Aalis na ako, kaibigan Dolfo. Lahat ay natuwa sa pagpapaalam ng kapring si Barok. Naintindihan ng mga tao na may mga nilalang na nagbabantay talaga sa kalikasan. Isang tagpong hinding-hindi makakalimutan ng mga taong nakakasaksi sa kapre. Pagkalipas ng ilang araw, ay inilibing ng maayos ni Mang Lucas at Dolfo ang mga kalansay na itinago ng kanyang ama sa kuweba. Nagbitiw sa pwesto si Mang Lucas at ang pumalit ay ang kanyang lolo Gordon. Bumalik ang katahimikan sa baryo at ang perlas naman ng pagkaaswang na nakuha sa katawan ni Mang Puroy ay isinama nila sa hukay ng mga alagad nitong bangkilan. Sinunog nila ang iba at itinapon ng abo sa kagubatan. Magmula rin ng araw na yon ay magkasama na ang mag-amang sina Gordon at Mang Lucas sa iisang bubong. Sinusulit nila ang mga panahong nawala sa kanila, habang si Dolfo naman ay katulong ni Lolo Gordon sa pagpapatupad ng katahimikan sa baryo, kasama si Mang Fernando na siya namang nagbabantay sa kagubatan para sa mga pumapasok na mga ngaso. Ang pagtaklob sa kasalanan ng iba ay katumbas rin ng pagpatay sa mga biktima. Ayon nga sa 1 Kapitulo 8, versikulo 32, ang pagtataklob sa kasalanan ay maaaring magturo ng maling aral na ang katotohanan ay pwedeng itago kung may mabuting layunin. Ngunit sa pananaw ng maraming espiritual na turo, ang katotohanan ay may kapangyarihang magpalaya. Mapapatawad mo lang ang iyong sarili kapag nagawa mo ng itama ang iyong pagkakamali. Dahil hindi natutulog ang Diyos, bukas ang kanyang mga mata sa katotohanan. Lokohin mo man ang paningin ng iba, ngunit ang sarili mo ay hindi mo kailanman maluloko. Dahil ang katotohanan ay kusang lilitaw, gaano man katibay ang iyong pagtatago sa katotohanan. Dahil ika nga, walang lihim na hindi nabubunyaga. Kaya ang sikreto lang ay gumawa ng tama at mag-ipon ng kabutihan dito sa ating daigdig para pagdating ng panahon ay kabutihan din ang iyong aanihin.